Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nieto Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about husband and wife for Christ. And our scripture is all about Ephesians chapter 5 verse 33. So, NIV version. However, each one of you also must love his wife as he loved himself, and the wife must respect her husband. ASND version. Gayunman, ang bawat isa sa inyo ay dapat magmahal sa kanyang asawa tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, at ang asawang babae ay dapat gumalang sa kanyang asawa. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ito ay nanggaling sa Ephesians chapter 5 verse 33 at ito ay nagbibigay ng mahalagang tagubilin sa mag-asawa tungkol sa kanilang tungkulin sa isa't isa. So, ang asawang lalaki ay inaatasan na mahalin ng kanyang asawa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. So, yung asawang babae naman ay hinihingkayat na igalang at magpasakop sa kanyang asawa tulad ng pagpapasakop ng simbahan kay Kristo. So, ang mga tagubiling ito ay naglalayong ipakita ang diwa ng pag-ibig at paggalang sa loob ng kasal bilang simbolo ng relasyon ni Kristo sa simbahan. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, our first teaching is the husband must love his wife as he loved himself and as Christ loves the church. So, yung pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawa ay dapat katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, yung pag-ibig na ito ay walang pang-iimbot, mapag-alaga at handang magsakripisyo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. So, ang pagmamahal na ito hindi lamang sa emosyon kundi sa isang matibay na desisyon na maglingkod at pagbigay ng kalinga sa asawa sa lahat ng pagkakataon. So, dadako naman po tayo sa second teaching. The second teaching is the wife must respect her husband and submit to him just as the church submits to Christ. So, yung paggalang at pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa ay hindi nangangahulugang pagiging mababa o kawalan ng kapangyarihan. So, sa halip, ito ay isang pagkilala sa liderato ng asawa at isang pagpapakita ng tiwala at suporta. So, sa ganitong uri ng pagpapasakop ay nagsisilbing simbolo ng relasyon ng simbahan kay Kristo, kung saan ang simbahan ay kusang nagpapasakop dahil sa kanyang pagmamahal at tiwala sa Panginoon. So, our last teaching is marriage must be our testimony of the present reality of God's kingdom. So, yung kasal dapat ay isang makapangyarihang patotoo ng kasalukuyang realidad ng kaharian ng Diyos. So, yung ang relasyon ng mag-asawa ay dapat magsilbing buhay na halimbawa ng pagmamahal, paggalang at pagkakaisa na ipinapakita ng Diyos sa kanyang simbahan. So, sa pamamagitan ng kanilang relasyon, ipinapakita ng mag-asawa ang mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos sa kanilang pamumuhay at pakikitungo sa isa't isa na nagsisilbing inspirasyon sa iba. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, our first application is husband, be Jesus, love to your wife. So, yung asawa lalaki ay dapat nagsilbing halimbawa ni Kristo sa kanyang asawa, kasi dapat niyang ipakita ang walang kapantay na pag-ibig, pag-unawa at sakripisyo na katulad ng ginawa ni Jesus para sa simbahan. So, ang kanyang mga gawa dapat ay magpapakita ng kalinga at pagtutok sa pangangailangan ng kanyang asawa na magpapalalim ng kanilang relasyon. So, second, wife be the church, submit to your husband. So, yung asawang babae naman ay dapat magpakita ng respeto at pagpapasakop sa kanyang asawa tulad ng ginagawa ng simbahan kay Kristo. So, ang kanyang suporta at paggalang ay nagdudulot ng lakas at tiwala sa kanyang asawa na nagpapalakas ng kanilang pagsasama. So, yung kanyang mga kilos at salita ay dapat magpakita ng pagpapahalaga at tiwala sa liderato ng kanyang asawa.
So, ang ating last application is together raise the standard Bible of your relationship. So, ang mag-asawa ay dapat magtulungan upang itaas ang pamatayan ng kanilang relasyon ayon sa Biblia. So, ang mga aral ng salita ng Diyos, panalangin at pagsasamba ng magkasama ay magdudulot ng mas malalim na relasyon at pananampalataya. So, dapat nilang sundin ang mga prinsipyong itinuturo ng Biblia upang magtagumpay ang kanilang pagsasama at maging patotoo sa iba. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is talks about what practical step can we take to make our marriage a reflection of God's kingdom. So, para po sa akin, upang magawa ang ating kasal na isang refleksyon o refleksyon ng kaharian ng Diyos, is mahalaga na una magsimula tayo sa matibay na pundasyon ng pananampalataya. Kasi dito, kapag regular na pag-aaral ng Biblia at panalangin ng magkasama ay makakatulong upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa. So, yung paglalaan ng oras upang makinig sa salita ng Diyos at pag-uusapan ang mga prinsipyo nito ay magdudulot ng mas matatag na pagsasama. So, dapat maglaan tayo ng oras upang mag-usap at magbahagian ng ating mga nararamdaman at pangarap. So, ang bukas na komunikasyon ay mahalaga upang maipakita natin ang ating pagmamahal at suporta sa isa't isa. So, yung pagiging tapat at bukas sa bawat isa ay magpapatibay ng ating ugnayan at magbibigay ng pagkakataon upang malutas ang anumang hindi pagkakaintindihan o alitan. So, syempre, pangatlo, maglaan tayo ng panahon upang maglingkod sa iba bilang mag-asawa. So, ang paggawa ng mabubuting gawa at paglilingkod sa komunidad ng magkasama ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. So, sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa paglilingkod, mas mapapalapit tayo sa isa't isa at mas magmimistulang halimbawa ng kaharian ng Diyos sa ating paligid. Syempre, dapat mahalaga rin na maglaan tayo ng oras para sa isa't isa. Kasi ang pagkakaroon ng regular na date nights or simpleng oras para mag-relax at mag-usap ay makakatulong upang mapanatili ang init ng pagsasama at ang pag-aalaga at pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa ay magdudulot ng masaya at matatag na relasyon na maglilingkod bilang patotoo ng pagmamahal ng Diyos sa mundo.